Ang tawag nila dito sa mga booking ng mga Manila ngayon, pag ganitong matumal, tas marami siya, ang tawag nila gurame. Kasi nga, maraming booking pero maliliit yung pamasahe. Kaya binansagan nilang gurame. Ganun yung uri ng gurame kasi. Marami sila pero maliliit. Di ba tayo, no? Oo. Patsaga lang. Kahit mababa. Maraming gurami. Kahit maraming gurame. Gurame. Dati gurame na rin eh. Oh. Gurami. Kahit gurame na eh. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. January 23 ngayon, Thursday, 2025. Time check, 9:29 AM. May first booking na tayo from Nagkaisang Nayon going to Manila sa halagang 773. Ang layo ng pickup location ay 3.1 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. And sir, mga ano? Vlogger kami sila. Oo, yung vlog kami sir. Libangan lang, libangan. Nasabay ng vlog ang trabaho para nalilibang. Father mo. Father ko yan. Father and son. Andem, no? Tigat-tigat yan, ba? Nalayo din. Double book na marami. Magkano yung pair natin, Diyos? Ay, kung gabayad sir, pera. So sir, 773. 850. Okay, salamat sir. May tip tayo. Thank you sir. Ang layo ng drop-off location ay 21 km. Alright, let's go! Magandang araw sa ating lahat mga pards. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Pero ako, hindi mabuting kalagayan ko ngayon eh. Medyo masama yung paramdam natin. Hindi siya emotionally, kundi physically. Physically, intestine. Nasa loob ng lalamunan ko yung dinaramdam natin mga pards eh. Ano siya? Meron tayong ubo, sipon, tsaka may konting sinat mga pards. Medyo masama yung pakiramdam natin pero tuloy pa rin ang biyahe. Sabi nga ni tatay, ano mangyayari sa buhay natin kung nasa bahay lang tayo? Kaya kahit tayo, kahit na medyo masama yung pakiramdam natin mga pards, medyo banjing lang tayo para hindi tayo gano'ng mabinat sa biyahe natin. Ang hirap mga pards eh, pagka inuubo ka, sinisipon, yung lalamunan mo laging makate. Hindi mo mapigilan na hindi umubo. Kasi nga nangangati siya. Siguro parang dry cup eh. Wala naman akong plema, hindi parang nangangati lang siya. Kaya siguro dry cup to eh. Well, anyway, lalamove daily life tayo mga pards ngayong araw na to. Biyaheng lalamove pa rin tayo. Thursday ngayon, sana maganda yung kitain natin sa araw na to para goods yung biyahe natin kahit na may konting nararamdaman tayo sa katawan natin. Kailangan ata natin kumonsulta sa mga kumpare natin Kailangan natin ng mga payong medisina. Yung mga tipong mga gin kalamansi yung mga ipapayo sa'yo. Hindi tayo nakakuha ng kasabay mga pards kasi sa lugar namin bihira tumunog eh. Pero pagdating dito sa may Laloma, dami na eh. Ayan yung mga booking sunod-sunod Pero hindi namin kukuha mga pards kasi medyo malapit na tayo sa may drop-off location eh. Didiretso na namin to. Sayang lang yung isasabi natin, matatagalan lang tayo sa oras natin. Kaya gagawin namin, dideliver muna namin. Bababa kami ng mga bandang Binondo. Doon kami maghanap ng booking para makapagsabay ng booking doon. Makapag-double book o kaya yung malaking booking ang kukuhanin natin. Kaya swerte talaga mga pards eh. Pagka yung lugar mo, marami agad booking unang biyahe mo. Kasi yung lugar namin medyo mahirap kumuha talaga ng booking pagka first booking mo. Kaya yung pansabay mo, medyo alanganin. Depende na lang yun pagka talagang maraming booking sa lugar namin. Yun, nakakapag-double booking kami. Pero dito sa may Laloma Bandon, dami ng booking mga pards. So, tunog ng tunog. Sarap dito kasi unang biyahe mo pa lang dito, makaka-double booking ka na agad dito. Kaya unang biyahe mo, maganda agad. Ano mga pards? Gusto nyo ba makarinig ng gastos na naman sa may sasakyan namin? Dahil nung nakarang araw, Thursday ngayon mga pards, nung Tuesday, nagparehistro kami ng sasakyan. Sasabihin ko ba sa inyo? Baka mamaya madismaya na naman kayo kapag sinabi ko yung mga gastusin namin. Hindi, mamaya mga pards, dideliver muna natin tong first booking namin. Tapos sasabihin ko sa inyo kung magkano yung ginastos namin sa pagpaparehistro ng sasakyan. At mga content tips na rin para may alam kayo sa pagpaparehistro ng sasakyan. Abangan nyo yan sa pagbabalik ng Lalamove Daily Vlog. Ho! Nandito tayo ngayon mga pards sa may Tomas Mapua, Binondo. Time check muna tayo, 12:27 PM, wala pa kaming second booking. Break time mga pards, dami yung booking dito, konti. Yan lang, break time siguro eh. Pero kanina marami. Ang tawag nila dito pagka marami sa Manila, gurame. Marami, pero maliliit. Di ba ganun yung gurame? Marami sila, pero maliliit lang sila. Ang tawag nila gurame kasi nga maraming booking pero maliliit yung pamasahe. Kaya binansagan nilang gurame. O may natutunan na naman kayo mga pards Alam nyo na kung bakit gurame Hindi rin tulad nila yung mga pards sa isdang gurame. Yung mga booking nilalamog sa Manila pagka matumal kasi marami siya. Kaso puro mabababa yung mga pamasahe, maliliit. Ganun
yung uri ng gurami kasi. Marami sila pero maliliit. Kaya tinawag nilang gurami ng mga nag-aabang dito na lalamove driver. Kailangan talaga tsatsagayin mo lang mga parts kahit matumal. At least kahit paano may mauuwi ka sa bahay kahit mababa lang. Pagka ganito matumal, kailangan talaga matuto ka magtsaga. Kasi hindi naman lagi mababa eh. Baka sunod na linggo, malakas na naman. O kaya sunod na buwan, malay mo, ngayong buwan, mahina. Sunod na buwan, malakas naman. Ganon, paiba-iba dito. Kaya matuto ka lang magtsaga kahit mababa yung kinikita natin. Di ba tayo, no? Oo. Patsaga lang. Kahit mababa. Maraming gurami. Kahit maraming gurami. Gurami. Dati gurami na rin eh. Oh. Kahit gurami na eh. Ay, nako. Tingnan mo na talaga. Buhay, lalamove daily life. Masaya. Nakakatuwa. Time check, 12:53 PM. Second booking natin from Manila going to Binyan. Halagang 1,418. Ang layo ng pickup location ay 1.8 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Alam na. Alam na? Sinabi mo na? Alam niya, 20 bag na ano. Na cement, sabi mo? Pick up na tayo mga parts. Pang second booking. Yung pick up natin mga parts. White cement. Yan okay na yan. Mabigat yan eh. Para madaling baba. Bandang gitna. 40 kilo isang ano yan. Isang bag. Time check, 1:49 PM. Nakakuha na tayo ng kasabay mga parts, pang double booking natin. From Manila, going to Muntinlupa, sa halagang 613. Ang layo ng pickup location ay 1 kilometer. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Ang pwede magtanong ma'am, lalamove po. Kay Ma'am Banji. Dito ba yan? Ay, hindi rito. Okay. Salamat ma'am. Baka dito sa kabila, sa gate. Sir, pwede magtanong? Meron po dyan Banji. Pick up po kami, lalamove. Hello? Ay, yes ma'am, nandito na po ako sa 1480 ma'am. Paano po yung paparada kayo sa loob para Ah, sa, ma-pick up niyo po yung item? sa loob. Ma'am, sa loob daw, sabi ni Ma'am Banji. Sa driveway daw. Dahil sa... Oo, pasapin mo. Mabulat po po. Dahil sa tawag ng pick up eh. Sige ma'am, salamat ma'am. Ano ba ma'am? Ito? Ah, yan pala. 2468. Di po ba? Ay, ano pala, taga? 2468. Walo. Ocho pala. Dalawa-dalawa isang ganito. Apo. Bali, walo. Wala kada plastic. So, 2468. Pag binigay niyo sa sir, ganun din. Dapat Patayo lang din ma'am. Sige ma'am. nakatayo. Kalibat ka na. Sa dulo. Kaliwat ka ng ano. Nadagdag pa pa ba kayo? Wala na ma'am. Mauna naman to ma'am eh. Mauna yun. Oo, ano to eh. Binyan kasi to eh. Papuntang Binyan. Yung sa inyo, Alabang lang eh. Muntinlupa. Pipicturean niyo ma'am? Hindi na, sir? Hindi na ma'am. Ah, sige. Doon na yung bahid ma'am, no? Sa pag-deliveran namin. Opo, sir. Ah, sige po. Kala ko tiles pagkakarinig ko. Ano pala? Ano po? Kala ko tiles. Mabigat na po po ngayon, pagkakas. Opo. Saka mas ano ang tayo, sa damage. Pagka natatalbog-talbog ma'am, no? Sasayang. Sige ma'am, salamat ma'am ah. Okay. Okay, na-pick up na natin yung second booking tsaka yung third booking natin. Papunta na tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 24 kilometer. Alright, let's go! Tuloy na natin mga pards yung kwento ko sa inyo kanina tungkol sa pagpaparehistro namin. Ayun nga, nakarang araw nagparehistro nga kami ni tatay. Pagka ano pala, kulay puti pa yung plate natin, pwede pa tayo magparehistro kahit saang LTO. Pero once na kulay dilaw na yung plaka natin, meron designated na LTO na pupuntahan sa mga main, gaya ng East Avenue. Doon na tayo magpaparehistro. Kasi itong plate natin mga pards, ano na tayo eh, kumbaga for hire na tayo eh. Dapat daw pala, papalitan daw to ng yellow plate. Pero wala pa naman binibigay mga LTO ng mga plate na yellow plate ngayon eh. Para sa mga L300. Wala pa ako nakikita ang ganun ngayon eh. Kasi halos lahat ng L300 na kasabay natin, puro kulay puti pa rin yung mga plaka nila mga parts. Kaya habang kulay puti pa yung plaka natin, pwede pa tayo magpa-register kahit saan LTO branches. Opo, yun na, binangga na. Biglang hinto eh. Bangga na yung ano, yung big bike. Biglang huminto eh. Nabangga nung ano, nung move it. Dana, nagpas na kami, dati pa videoan. Kismoso. Ayun, continue ulit tayo. Yung ginastos namin kung magkano. Huwag kayo mabibigla. Kasi sa motor, may 1.5 ka lang, okay na. Makakapag-register ka na. Una namin binayaran is smoke belching. 800 pesos yun mga parts. Pagkatapos, insurance, 950. Insurance na kinuha namin. I-plus natin yung 2020. Yun, sa may loob na ng LTO mismo yun. Yung resibo natin na binibigay sa atin. Pabayaran natin yun. Ang bayad doon ay 2020.
At ayun nga, sabihin na natin inabot kami ng 4,300 lahat ng ginastos namin para sa pagpaparehistro ng sasakyan. Ayun naman, every year naman yun kasi rehistro eh. Taon-taon. Yung LTFRB natin, 5 years yun bago mapasok. Pagka napasukan ng 5 years, magre-renew ka na naman. Panibagong renew na naman yun. Parang panibagong franchise na naman yun mga gagawin natin mga parts. Simula ulit sa umpisa yung lahat ng requirements bibigay ulit natin kay LTFRB, ganun yun. Hindi gaya ng rehistro lang ng rehistro, wala nang masyadong requirements na kailangan. Hindi gaya kay LTFRB, parang nag-apply ulit tayo ng bago. Ganun yun pagka sa LTFRB. Matagal naman kasi every 5 years siya bago papasok. Tapos 5 years, hanggang maging 10 years, 15 years, dun nasasabihin sa atin kung pwede pa tayong bigyan ng LTFRB franchise. Kasi titignan din yung sakyan natin kung capable pa mga parts Tay, dal-dal ko, lumagpas na ako, dito pala ako. Nagsukat exit tayo mga pards kasi yung pagdideliveran natin along service road lang bago mag-Alabang, Muntinlupa. Cash lane kami dadaan kasi para meron tayong resibo. Ang cash lane dito galing Nichols ay 84. Mula Nichols hanggang Sukat. Ito, abunuhan natin. Tapos sisingilin natin sa may drop-off location. Sino daw magbabayad? Sabi ng pick-up location natin. Pasensya na mga pards. Hindi tayo gano'ng makapagkwento ngayon kasi medyo masakit yung lalamunan ko. Parang namamaos na namamagaya yata yung tonsil ko kasalanan ng government to Kaya sumasat yung tonsil ko. Kasi hindi nagbigay ng ayuda sa diesel. Hindi kami nakatanggap ng subsidy sa diesel. Sa jeep, meron sa jeep. Hindi, mga riders nakaraan taon nagbigay 1.5 tayo natanggap nila or 1.2. Sa mga 4 wheels walang natanggap mga parts. Ewan ko lang yung iba. Dito sa akin wala akong natanggap yung subsidy sa may diesel. Ewan ko lang ngayon kung magbibigay pa ng ganun. Siguro baka binuwag na yun Sir, lalamove po kay Ma'am Ina. Deliver. Konti lang naman to sir. Gagaan lang. Yan. Ma'am, nagano po kami 84? Yung sa toll. 630 po. Tapos ito po yung 84. Okay, thank you ma'am. Di po. Okay, papunta tayo sa may third booking drop-off natin. Ang layo ng drop-off location ay 21 km. Alright, let's go! S-Lex na tayo mga part. Bilin sa atin ni drop-off. Mag-exit daw tayo ng Mampalasan exit sa may Greenfield City. Tapos pasok daw tayo ng Calac. Yung sa kanila, yung gate daw nila, di rin nagpapasok ng mga deliver doon. Dapat doon lang sa may entrance lang ng Calac Doon yung pag-deliver natin. Kaso bawal daw doon Hindi nagpapasok yung mga guard. Kaya papasok daw tayo ng Calac. Tapos exit agad. Unang exit. Sabay babalik daw tayo sa service road. Doon daw yung sa kanila. Napunta na rin ako dati doon mga parts. Naligaw pa nga ako May guard nga doon na pinapasukan. Ayaw magpapasok. Ewan ko, private property daw kasi yun Doon ang daanan talaga. Papunta rin sa may warehouse na pag-deliver natin itong mga ginagawang building ata, warehouse. Kasi mga semento yung dadalhin natin doon Ito mga parts, Greenfield City na tayo. Tapos sabi sa atin sir, akit daw tayo ng Calac. Ito, Calac. Dito tayo, magka-Calac. Calac. Sarap din naman dito maganda mga parts Ganda rin ang view dito Kadaan na ako dito Papuntang kunwari papunta kayong Dasmariñas Tagusto o kaya papuntang Silang, Cavite Kadaanan mo dito yung mga Hindi ko lang sigurado ibang mga lalabasan Kailan ko may Batangas, Laguna din dito Tingnan nyo yung view dito Hanggang dito ka na Dahil sa paglalamove natin Nakakadaanan tayo rito Dati hindi ko rin alam to Mula nung naglalamove tayo Nalaman na natin diba ganitong daanan May mga bundok-bundok din dun Ikaw lang anong bundok na yung mga yun Kasi papuntang Cavite Siguro yan, yung Bataan, papuntang Bataan. Bataan ba yan? Ay. Saan naman matapin? Bataan, Cavite, Bataan, Pero masarap dumaan dito. Sabay change topic nagkamali. Change topic na namin. Laguna. Laguna pala yun. Bataan na lang punti. Ayan yung puting building na sinasabi ni sir, Ayan, dyan tayo mag-deliver mga parts. Sabi ni sir, puting building doon na ginagawa. Ayan, ginagawa yan. Kasi, tapos mag-service road tayo dyan. Lalabas lang tayo dito. Tayo mga parts, sa drop-off natin. Ginagawang building. Binyan. Okay mga parts, tapos na tayo mag-deliver dito. Time check tayo, 4:55 PM. Tignan mo dito sa may Binyan. Ayan, walang booking. Walang booking mga parts. Hanap tayo ng pagpapwestuhan natin, yung maganda-ganda. Mukhang walang booking dito Walang booking mga parts. Nasa may San Pedro na kami. Kain muna kami sa may Parisan Si tatay Ano mo itong Sira yata ito Hindi gumagana yung app nila Lalamove. Kanina pa ito Pupunod trip naman si tatay na Paris. Ayan nakain kami Paris mga parts. Kain na lang tayo ng Paris.
Kakatapos lang namin kumain mga pards. Nasa may San Pedro tayo eh. San Pedro ba to? Binyan to eh. Nasa may Binyan pa pala tayo. Bali, bababa kami ng Muntinlupa. Dahil ano na eh, 5:56 na, mag-alas 6 na ng hapon. Ano ba, hapon pa ba o gabi na? Gabi na. Wala, mag-alas 6 na eh. Bali, walang booking dito sa may Binyan, Laguna. Kaya naisipan namin ni tatay bumaba sa may Muntinlupa. Doon kami mga hunting ng booking. Ayun, may lalamove din dito eh. Yung mga nag-aabang-abang din, siguro kung magtsatsaga ka talaga, baka may makukuha ka. Ewan ko lang, di rin natin sigurado. Ayun, ito lalamove din to, nag-aabang dito eh. Ayun, may lumabas. Ayun, may lumabas to, Binyan to Binyan. Panay malapitan. Kaso masasayang lang yung oras natin dyan eh, pagkukuha tayo ng mga malapitan. Ito namin yung medyo malayo na eh, papunta Quezon City, Manila, ganyan, Caloocan. Kaso walang ano eh, madalang dito. Ayun mga parts, nakuha kami ng booking. Papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Tignan natin kung ano ha. Tatawagan muna namin to mga parts. Ito yung booking natin mga parts, pang-apat na booking to. Time check muna tayo. Saktong 6 PM. From San Pedro going to San Jose del Monte, Bulacan. Sa halagang 1,653. Ang layo ng pickup location ay 5.1 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Ayos mga pards, nakachamba tayo ng booking papunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Tinawagan ko si ma'am, motor daw yung papadala. Scooter, balik kukunin namin doon. Ang may-ari daw noon yung taga San Jose del Monte, Bulacan. Papadala daw yata nila. Hindi ko gano'n naintindihan sinabi niya kasi nagchat-chat rin. Pero medyo malayo-layo pa tayo kasi nasa may Binyan, Laguna tayo. Ang pick up namin San Pedro, Laguna. Eh willing naman si ma'am maghintay. Sinabi naman namin na pupuntahan namin. Sabi niya okay daw. Magre-waiting daw sila. Sa bagay, saglit lang dito yun kasi straight lang naman ang daanan dito eh. Ito ba sa harap sir? Sampalan mo natin tong ano. Yan, tapos likod naman. Kakilala nyo rin. Nasa Bulacan lang kasi. Okay, papunta tayo ng San Jose del Monte, Bulacan mga pards. Ang layo ng drop-off location ay 74 kilometer. Alright, let's go! Lapit na tayo mga pards, 5 kilometro na lang. Dito tayo sa may Cape Yang Road ng San Jose del Monte, Bulacan. Ganda rin dito yan oh. Maraming mga ilaw-ilaw eh. Ito mga pards oh. Tindahan dito, maliwanag oh. Ang ganda na rin pala rito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Dito to sa may ano Cape Yang Road. Tara sir, kwentahin ko lahat sir 1653 tsaka 137. Bali ano sir? 1790. Pwede yung 120 gigas ko na lang. Yung 120? Oh, just sige, sir. 17 yung Okay na. Layo pala nito, no? Malayo. Dulo pala to ng San Jose. Dulo to sir, no? Hindi pa. Ay, hindi pa ba? Ang dulo na ito, ano pa? Area tayo, pero doon pa. Padiretso pa. Ng Nasagaray na. Norsagaray na. Okay, atras. Ay, mandi pa. Atan pa konti. Oh, Yan. ito naman. Bale, 10:09 ng gabi namin natapos yung last booking namin doon sa may San Jose del Monte, Bulacan mga part. Bale, naka-4 na booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 3,719. Pagkatapos dagdagan natin ng tip na 200 ang nakuha namin sa maghapon na biyahe namin. Sabihin natin naka 3,919 tayo mga part. Tapos bawasan natin ng 1,400 na diesel. Naka 1,400 kami kasi nagbukas kami ng aircon mga parts eh. Kaya medyo malakas. Siguro estimate ko dun mga 1,2 lang dapat eh. Tapos i-minus din natin yung 200 na pangkain. Bale 1,600 yun. 3,900 minus 1,600 equals 2,300 mga part. Ayun ang kinita namin sa araw na to naka 2,300 na malinis kami. Labas na rin yung pangkain, pan diesel, saka yung commission nila Lalamove.